Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong may international name na Sinlaku. Ito pong bagyong may international name na Sinlaku ay kahapon sumailalim doon sa tinatawag nating rapid intensification o biglaang paglakas ng bagyo. Ito pong rapid intensification ay ang pag-surge po ng wind speed o yung maximum wind speed ng ating bagyo ng biglaan. Nasa around 55 kilometers per hour o higit pa na pagbabago ng kanyang wind speed o pagtaas ng kanyang wind speed sa loob lamang ng 24 hours. So may mga nangyayari pang mas marami pa po yan or mas mabilis. At after po niyan magkaroon ng rapid intensification, bumabagal po ang paglakas niyan pero nagkakaroon pa rin po yan ng unti-unting paglakas. Nauso na po yan dahil nga umiinit na yung ating temperatura ng karagatan lalong-lalo na dito sa Dagat Pasipiko. Yan po ang nangyari kahapon dito sa Bagyong Sinlaku kaya mula sa typhoon category ito ay umabot na sa super typhoon category. Sa kasalukuyan, ito pong bagyong si Sinlaku ay nasa labas pa nga ng ating Philippine Area of Responsibility at napakalayo pa po niyan at wala pa po tayong nakikitang direktang epekto sa atin yan. Ngayon, silipin natin itong pagtaya ng pag-asa. Para sa iba pang detalye, ito pong bagyong si Sinlaku. So, narito po ang detalye ng pag-asa para dito sa Super Typhoon Sinlaku. Again, napakalayo pa po nito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito po ay huling namataan ng pag-asa sa layong 2,440 kilometers silangang bahagi ng Visayas. At ito nga po ay nasa Super Typhoon category na may taglay na lakas na hangin na nasa 215 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong maabot na sa 265 kilometers per hour. Ito po ay isa sa pinakamalalakas na bagyo sa panahon po ng tag-init. Ito po ay patuloy na kumikilos, pahilaga ang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang magandang balita po, ito pong bagyong si Sinlaku ay hindi na natin inaasahan o mababa na po ang tsansa niyan. Pumasok pa po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, mapopostpone muna ang pangalan ng bagyong Kaloy dahil sa ngayon nga is ito pong bagyong si Sinlaku ay kumikilos, paitaas at maaring lumayo na rin po sa loob ng ating PAR after po niyan makarating banda dito at mag-recurve ng muli papunta dito sa North Pacific region. Again, kahit nga meron tayong binabantay bagyo or kahit makapasok man itong bagyong si Sinlaku is magpapatuloy pa rin po ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. At kung papansin nyo, itong satellite image ng pag-asa is yung ating concentration talaga ng mga pag-ulan at malalakas na hangin na associated sa bagyo ay napakalayo sa ating bansa at pumupunta po yan doon sa gitna nitong ating bagyo. At kung mapapansin nyo, napakaninipis na po ng kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya nagtataasan pa rin po yung ating heat index at napakainit pa rin po ng temperatura. So narito nga ang pagtaya ng Japan Meteorological Agency sa posibleng tahaking direksyon. Ito pong bagyong si Sinlaku. Ito pong linya na ito yung ating Area of Responsibility, boundary line. At narito nga ang bagyong si Sinlaku. Nandiyan po sa mga isla dito sa Pacific Ocean na kung saan papunta na po yan dito sa northwestward sa direksyon ng ating boundary line. Pero again, hindi na po yan didikit man lang dito sa ating Area of Responsibility bagkus ito po ay magre-recurve pa itaas at tutungo na dito sa southeastern portion ng Japan o papunta na dito sa North Pacific area. So maliban po sa malalaking alon or posibleng pagtaas ng alon dito po sa eastern section ng ating bansa, wala na po tayong inaasahang direktang epekto or threat man lang dito sa posibleng or dito po sa bagyong may international name na Sinlaku. So yan muna pagtalakay natin para dito sa Super Typhoon na may international name na Sinlaku na nasa labas nga ng ating Philippine Area of Responsibility. To summarize, ito po ay hindi na natin inaasahang pumasok sa loob ng ating PAR at tutungo na lamang paitaas dito po sa North Pacific region. At bagamat meron nga tayong binabantayang Super Typhoon pa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na isa sa pinakamalakas na bagyo sa panahon ng tag-init is magpapatuloy pa rin po ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan po ang dapat natin parating pagandaan sa araw-araw. Dahil magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw hanggang sa susunod na linggo. At kadalasan nga, ang pinakamaiinit at pinakamatataas na temperatura ay naitatala natin sa katapusan ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.